Inutusan ni Sanji na tulungan ni Usopp si Chopper, habang siya naman ay hahanapin si Vivi. Habang si Chopper ay hinaharap si Mr. Four at si Miss Mary Xmas na nagtatago sa underground. Umatake ang mga ito sa likuran ni Choppy na agaran naman na iwasan. Nang biglang sunod-sunod na nagkaroon ng butas ang disyerto na pinagpakahan ni Choppy, lumabas sa butas ang sinto-sinto habang nagpapasikat ng batuta. Nang biglang lumabas sa harapan ni Chopper si Tukmol. Samantala inattack ni Mr. Two si Vivi habang pasayaw-sayaw. Kaya sinakayin ni Karu ang prinsesa. Nagmadaling tumakbo papunta sa lungsod ng Alabarna. Kaya dali-dali itong hinabol ni ikalawa habang nagva-Valerina dance. Pero hindi dumiretso sa hagdanan si Karu. Lumiko ito na pinagtakahan ni Vivi. Tinakbo nito paakyat ang bangin na kinagulat ng baklang Valerina. Pagdating ni Karu sa taas ng bangin wala na itong matapakan. Pero winagiswis nito ang kanyang pakpak para makalipad. Kaya tinawanan ito ni Mr. Two dahil wala nga naman bibing lumilipad. Dahil sa pagsusumikap na gawa niyang makahawak sa dulo ng bangin. Kaya nagulat si ikalawa at Vivi dahil nagawa nitong makalipad kahit panandalian lang. Paglingon ni Vivi at Karu sa baba ay nakita nila ang baklang Valerina na tumatakbong paakyat ng bangin. Kaya dali-daling umakyat si Karu at natunghayan nila ang nagaganap na digmaan sa loob ng lungsod. Sabi ng prinsesa na kailangan nilang pumunta sa palasyo para puntahan ang commander. Nakaakyat na rin si ikalawa at nagumpisa ng tumakbo si Karu. Nang biglang tinamaan ng ligaw na bala si Karu at muntik ng matumba. Pero nagpakatatag ito at sinikap pa rin magpatuloy sa pagtakbo. Nang makalayo ay hindi na niya kinaya at tuluyang natumba. Sabi ni Karu na umalis ka na habang parating na si ikalawa. Pasugod na ang baklang Valerina kay Karu nang biglang dumating at umatake ang ibang supersonic. Kaya tumalsik ito sa ginawa ng mga ibon. Nagpakakul ang mga supersonic nang dumating si Sanji na medyo presko. Sabi ni Sanji na siya na ang bahala kay ikalawa at pinaalis na si Vivi. Kaya lumarga na si Vivi at binitbit na ng mga supersonic si Karu. Pero nagalit ang baklang Valerina at nagumpisa ng umatake. Subalit sinabayan naman ito ng sipa ni Sanji at nag-cross-leg sila. Nagpakilala si Sanji at sinabing siya ang pinakamahusay na kusinero sa karagatan. Sagot ni ikalawa na dati rin siyang superclass na cook, kaya nag-umpisang magtagisa ng kayabangan ang dalawa. Si Zoro naman ay hinarap si Mr. One at Miss Double Finger, habang si Nami ay nag-cheer sa likod ni Zoro. Lumakad na papalapit ang mga kalaban at nilampasan si Zoro, dahil si Nami ang kanilang gustong unang puntiryahin. Kaya tumakbo ng mabilis si Nami na kinainis ni Zoro, samantala, nakita ni Usopp si Chopper na nakabulagta, kaya dali-dali niya itong nilapitan. Nagising si Choppy at nakita si Usopp kaya bumangon ito. Habang payabang na sinabi ni Usopp na nandito ako para tulungan ka. Pero agaran itong naduwag ng sinabi ng reindeer na nasa paligid lang sila. Habang pinagmamasdan nila ang paligid biglang gumuho ang mga ruins. Nagtaka si Usopp kaya sinabi ni Chopper na nasa underground ang kalaban. Pinaliwanag nito ang mga kakayahan ng kanilang mga kalaban. Pero naguguluhan si Usopp nang umatake ang mga kalaban at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Pero kahit nakita na ni Usopp ang nangyari ay hindi pa rin ito maintindihan. Tinuro ni Choppy ang isang aso na mukhang baseball shooting machine. Pero nataranta ito nang bumahing ang aso at nag-release ng isang baseball. Kaya iniwasan nila ang bola at lumabas naman ang sinto-sinto. Pinalo nito ang bola papunta kay Usopp. Subalit hindi tumama ang bola pero sumabog pa rin ito kay Usopp. Kaya nabahala ang reindeer at dali-dali niyang pinuntahan ang sniper. Pero hindi maunawaan ni Usopp ang nangyari. Kaya pinaliwanag ni Choppy na ang bola ay isang time bomb. Habang si Mr. Four ay nagpapahinga, nang biglang nawasak ang sinasandala ng batuta nito. Kaya nagulat si Usopp sa bigat ng batuta ng sinto-sinto. Nagpakita na si Miss Merry Christmas at pinalo ang sinto-sinto at tinawag na moron. Sabi ni Chopper na siya ang mole woman na partner ni Mr. Four. Kaya nag-umpisa ng maduwag ang Brave Warrior of the Sea. Kaya nagreklamo si Choppy na akalang tutulungan siya nito. Nagtatalo ang dalawang idiot sa kanilang kaduwagan. Nang pinagbantaan sila ni Miss Xmas at nagpalit ng anyo sa pagiging mole at nagdahib sa buhangin. Kaya kabado si Usopp na nag-obserba sa paligid. Nang maisipan nitong tumakbo para tumakas. Pero tinira siya ng aso ng bola na kinabahala ni Choppy. Naiwasan nito ni Longnose pero lumabas ang sinto-sinto. Pinalo nito ang bola papataas kaya tinuro ni Chopper kay Usopp na nasa taas ang bola. Kaya payabang na tumakbo si Usopp dahil alam niyang maiiwasan nito ang bola. Pero pagbagsak ng bola sa buhangin ay gumulong ito papunta kay Longnose. Kaya nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Pero swerte na iligtas ni Chopper si Usopp sa pagsabog dahil nakapag-transform ito. Pero binantaan sila ni Miss Mary Xmas na nalalapit na ang kanilang katapusan, tapos muling bumalik ang mga kalaban sa tunnel. Sabi ng reindeer na kailangan nilang magpatuloy sa paggalaw para hindi maging easy target. Bumahing na naman ang asong sipunin ng 3 beses. Kaya dali-dali nang tumakbo ang dalawang duwag. Nang lumabas sa butas ang sinto-sinto pero naisip ni Chopper na gumawa ng counter-attack. Lumulusob si Choppy nang hinawakan ito ni Tukmol. Kaya pinalo ng sinto-sinto ang bola papunta sa reindeer. Habang hawak-hawak ito ni Miss Xmas. Nagpaliit si Chopper at nakaiwas ito sa mga bola at inatake si Tukmol. Pero nakapagtago ito kaya pinuntiryan na lang ni Choppy ang sinto-sinto. Pero mabilis na bumalik sa lungga ang mga kontrabida. Pansin ng reindeer na nawawala si Usopp at hinahanap din ito ng mga kontrabida. Kaya nagsalita si Usopp at ito pala ay nasa loob ng lagusan. Merong naisip na strategy si Usopp at tumalon ito sa likod ng sinto-sinto. Dala-dala nito ang kanyang napakabigat na martilyo.
Binigyan ni Usop ng solidong palo sa ulo si Mr. Four gamit ang kanyang 5 tons hammer. Kaya knockout ang sinto-sinto sa ginawa ni Usop. Nagulat tayong lahat sa pinakitang lakas ni Long Nose. At saka nilaro-laro ni Usop ang napakabigat na hammer habang naglalakad at nagpapasikat. Pahanga si Choppy kay Usop habang si Tukmol ay galit na galit. Sumugod si Usop kay Tukmol para patikimin ng kanyang super hammer. Pero dali-dali naman nagtago si Tukmol at hindi tinaman ng atake. Kaya paulit-ulit na pinagpapalo ni Usop si Miss Merry Christmas na parang nasa game zone. Pero nakuha ng napagod ni Long Nose subalit walang tumama sa kanyang mga palo. Muling nagyabang si Usop nang biglang nagising si Mr. Four na parang walang nangyari. Pinasabog ng sipuning aso ang 5 tons hammer ni Long Nose. Nalaman nila na ito pala ay isang laruan lamang. Kaya uminit ang buong katawan ni Tukmol sa galit sa ginawang panlilin lang ni Usop. Muli itong bumalik sa lagusan kaya nabahala ang dalawang duwag. Biglang lumabas sa likod ni Usop si Miss Xmas at binigyan ng malupitang kalmot ito. Inutusan ni Tukmol na umatake na ang sinto-sinto. Kaya nagpaulan ang sipuning aso ng napakaraming bola sa buong paligid ni Choppy. Tumakbo ang reindeer at ginamit ang kanyang rumble ball. Pinagpapalo ni Mr. Four ang mga bola habang si Chopper ay hinahanap ang kanilang wake spot. Sumabog ang mga bola sa paligid ni Chopper habang sinasagawa ang kanyang plano. Bumangon si Usop at nakita ang sitwasyon ng reindeer. Mahilo-hilo ito sa natamong pagsabog pero hindi ito sumuko at pinagpatuloy ang ginagawa. Muling inatake ni Tukmol si Usop kaya tumakbo si Long Nose at sila ay naghabulan. Naisip ni Usop na ibangga ang kalaban sa pader, kaya nagpatuloy sa pagpapahabol. Paglapit sa pader ay tumalon si Usop kaya nabangga si Tukmol sa ruins na kinawasak nito. Nadagaanan naman ng mga bato si Long Nose pero mukhang hindi naman nasaktan ang tingbida. Kaya nadiwang ito sa napaka-genius niyang plano para talunin si Tukmol. Nang biglang lumabas sa paanan ni Usop si Miss Xmas at hinawakan ito sa paa. Mabilis itong hinila ni Tukmol kaya takot na takot si Long Nose. Bumangga si Usop sa pader na kahit ang ilong nito ay nag-iwan ng marka. Kaya ininda nito ang natamong injury ng kanyang ilong. Tagumpay naman na si Chopper sa paghahanap ng wake spot ng kalaban. Kaya tumakbo ito papunta sa sipuning aso at sinabuya ng buhangin sa face. Nabahing ang sipuning aso at hinawakan ito sa ulo ng reindeer at tinutok sa lagusan. At saka nito tinawag ang natutulog na si Usop at sinabihan na tumakbong palayo sa mga lagusan. Kaya nagmamadaling tumakbo ang dalawa habang nagtataka ang dalawang kontrabida. Nagulat ang mga kalaban nang makita ang liwanag sa lagusan. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na yumanig sa buong lungsod ng Alabarna. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.